Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Nagsisimula ang pelikula noong nakalipas na 3 taon matapos ang pagkalat ng zombie virus na sumira sa iba't ibang parte ng mundo. Sa ngayon, sa kabila ng malawakang pananaliksik, wala pa ring natutuklasang lunas laban sa zombie virus. Sa isang inabandonang kulungan, abala ang isang koponan mula sa center sa pagsasaliksik ng posibleng lunas. Ngunit naputol ang kanilang gawain nang lusubin ang kulungan ng napakaraming zombie. Mabilis na isinara ng kapitan ng koponan ang mga bakal na tarangkahan upang harangin ang mga zombie at nagsimulang lumaban. Samantala, sa isang liblib na Arctic base, nakipag-ugnayan ang isang tagapagbalita mula sa National Security Agency sa kapitan. Agad niyang iniutos na lumikas sila mula sa kulungan dahil may paparating na helikopter na susundo sa kanila. Hiningi rin niya na samahan ng kapitan ang punong doktor mula sa SEAS at tungo sa isang research facility sa California. Habang lalong lumalala ang sitwasyon, nagsimulang mabiyak ang mga bakal na tarangkahan dahil sa presyon. Inutusan ng kapitan ang kanyang mga tauhan na bantayan ang pangunahing pasukan at umakyat siya para hanapin ang doktor, pinapatay ang anumang zombie na nakakasagupa nila. Sa sandaling iyon, sinusubukan ng pangkat medikal ang isang bagong bakuna. Nakita ng kapitan ang punong doktor at sinabi na kailangan nilang agad na lumisan sakay ng helikopter. Ngunit iginiit ng doktor na ito na ang tamang pagkakataon upang isagawa ang human trials ng bakuna. Ang mga paksa ng pagsubok ay 3 preso na nakatakdang bitayin sa kulungan. Matapos iturok sa unang preso, agad siyang namatay at pagkatapos ay naging isang mabangis na zombie na mabilis namang pinatay ng kapitan. Ang ikalawang preso ay kalbo at nang turukan ng ibang bakuna, mabilis siyang nagbago, nagkaroon ng mas matinding lakas, binaril siya ng kapitan sa... Sumunod ang ikatlong preso, si Murphy, na tinurukan ng ikatlong uri ng bakuna. Biglang may narinig na katok sa pinto. Sumilip ang kapitan sa butas ng pinto na parang tsismoso at nakita ang isa niyang kasama sa labas. Nang buksan ang pinto, nadiskubre niyang naging zombie na ito at napilitan siyang patayin. Dumagsa ang mas maraming zombie at sinalakay ang mga medical staff na nagresulta sa punong doktor na lang ang natirang buhay. Sa kritikal na sandaling iyon, dumating ang helikopter sa kulungan upang sunduin ang kapitan at ang doktor. Binalaan sila ng tagapagbalita na isang dambuhalang alon ng mga zombie ang paparating at siya mismo ay naghahanda ng lumikas mula sa Arctic base. Habang inaakyat ng kapitan ang doktor sa bubong para sa paglikas, naiwan si Murphy na kinagat ng isang bagong gising na zombie na... Dahil dito, dumagsa ang mas maraming zombie kay Murphy na nakatali sa kama, walang magawa at nagpupumiglas na... Sa bubong, ibinunyag ng doktor sa kapitan na dahil si Murphy ay naturukan ng ikatlong uri ng bakuna at hindi nagbago, maaari siyang maging susi sa paggawa ng matagumpay na bakuna. Kaya, nakiusap ang doktor na iligtas siya. Buo ang loob ng kapitan na bumalik para sagipin si Murphy. Samantala, habang naghahanda ng lumikas ang tagapagbalita, natuklasan niyang tumakas na ang natitirang kasamahan niya sakay ng eroplano, ngunit nag-crash ito at siya lamang ang natirang buhay sa Arctic base. Makalipas ang ilang panahon, nagtayo ng mga silungan sa iba't ibang bayan. Si Roberta, na dating pinuno ng pangkat pangseguridad, ay nagpoprotekta ngayon ng mga tao sa isa sa mga silungang iyon. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang maliit na bangka na papalapit. Naroon ang kapitan at si Murphy. Sinabi ng kapitan na sila ay nasa isang misyon ng gobyerno. Samantala, sa Arctic base, nakatanggap ng nakababahalang mensahe ang tagapagbalita mula sa research facility sa California, nagsasabing sinalakay na ito ng mga zombie. Sa kasamaang palad, hindi niya makontak ang kapitan para iparating ito. Balik kay Roberta, humiling ang kapitan ng tulong upang marating ang research facility sa California. Pumayag siya at nagsimula silang bumiyahe sakay ng kotse. Kasabay nito, ang iba pang miyembro ng silungan ay bumibili ng armas mula sa isang mangangalakal sa labas. Bumili si Adi ng isang malaking pamalo, marahil ay ginagamit sa masahe ng katawan, at nakipagpalit ng gamot para sa bala ang isang matandang lalaki na si Desi. Bigla silang sinalakay ng mga zombie, ngunit madaling pinatay ni Adi gamit ang kanyang bagong pamalo, samantalang si Mac ay kumuha ng kanyang handgun na puno ng hormone at nagsimulang magpaputok ng walang direksyon. Nadiskubre ng mga miyembro ng silungan ang maraming bangkay ng zombie malapit sa ilog na kunwari patay ngunit bumangon mula sa tubig.
Nang mapagtanto ni Roberta at ng kanyang grupo na hindi nila makontak ang sinumang naiwan sa silungan, nagpasya siyang bumalik. Ngunit pinigilan siya ng kapitan gamit ang kanyang baril at hinila si Murphy palabas ng kotse, hiniling na ipakita nito ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbubukas ng damit. Ayaw man ni Murphy, itinaas niya ang kanyang kamiseta, ipinakita ang kanyang malalaking kalamnan at higit sa lahat, ang napakaraming kagat ng zombie. Ipinaliwanag ng kapitan na si Murphy lamang ang tanging tao sa mundo na naturukan at nakagat ng mga zombie nang hindi nagkaroon ng anumang pagbabago na ginagawa siyang mahalaga para sa paggawa ng bakuna. Samantala, sina Dosi at ang kanyang grupo na nagbabalak bumalik sa silungan ay nakatagpo ng isang bus na puno ng mga bata at zombie. Nang maabutan nila ang bus, sinalakay sila ng napakaraming zombie. Nalampasan sila ng bilang at napaligiran ng mga ito. Biglang dumating ang grupo ni Roberta sakay ng kanilang kotse, binangga ang mga zombie upang iligtas sila. Pagdating nila sa research facility, natuklasang bagsak na ito. Nagpasya ang grupo na maghanap ng mga suplay doon. Nakakita si Roberta ng isang sanggol sa loob ng kotse, at natagpuan naman ng grupo ni Ducey ang isang kulungan na may babaeng nakakulong upang makaiwas sa mga zombie. Nang muling magsama-sama, ipinaliwanag ng babae na si Cassandra na sinalakay ng mga zombie ang pasilidad ilang araw na ang nakalipas. Nagpasya ang kapitan na mag-ipon muna ng mga suplay bago lumisan. Habang nangunguha, biglang inatake si Dixie ng isang zombie, ngunit napatay ito ng isang sniper mula sa bubong na iligtas ang kanyang matandang buhay. Naroon sa isang bahay sina Murphy at ang isang maskuladong kasama nang biglang pasukin sila ng mga zombie. Napatay ng kasama ang napakaraming zombie gamit lamang ang maso. Pagkatapos, napansin nilang mahina na ang sanggol. Nang dumating si Roberta, natuklasan nilang naging zombie na ang sanggol. Ayaw man nilang patayin ang cute na sanggol na zombie, lumabas na lamang sila at ikinandado ito sa loob, balak gawin itong alagang zombie. Dahil wala sa kanila ang may sariling anak, naramdaman nilang hindi patas na may mga anak ang mga zombie, kaya't napagdesisyonan nilang ipadala ang kapitan pabalik sa loob upang patayin ang sanggol na zombie. Sa ilalim ng kotse, natagpuan ng kapitan ang sanggol na zombie, ngunit biglang dumating ang iba pang zombie mula sa itaas. Nilamon nila ang kapitan simula sa kanyang mabahong parte. Sa pagkarinig ng kanyang sigaw na parang manok, pumasok ang grupo sa bahay at natuklasang pinatay na siya ng mga zombie. Pagkatapos ng matinding bakbakan, napatay nila ang lahat ng zombie. Sa oras na handa na silang iwan ang misyon ng kapitan, biglang umandar ang radyo nito. Ang tagapagbalita iyon na iniutos kay Roberta at sa kanyang grupo na ipagpatuloy ang paghatid kay Murphy sa susunod na lokasyon. Bigla ring naputol ang signal ng radyo. Nagpasya silang tapusin ang kanilang misyon at nagsimula sa paglalakbay. Natuklasan ni Dulcie na ang sniper na nagligtas sa kanya kanina ay malapit lamang, kaya inimbitahan nila itong sumali sa kanilang grupo. Samantala, naramdaman ni Murphy na nagsisimula ng magbago ang kanyang katawan at natagpuan ang isang maluwag na ngipin sa kanyang bibig. Habang naglalakbay, napuno ng mga zombie ang paligid. Masayang minaneho ni Roberta ang kotse at binabangga ang mga zombie. Makalipas ang ilang sandali, biglang nasira ang kotse. Itinabi niya ito upang ayusin. Pagkatapos, nagtungo sila sa isang abandonadong paradahan upang maghanap ng gasolina. Biglang lumitaw ang isang kakaibang lalaki, humihiling ng sakay patungo sa ligtas na lugar. Tila nakilala siya ni Cassandra, ngunit pinili niyang hindi siya pansinin. Binanggit ng lalaki ang isang kalapit na pabrika na punong-puno ng mga zombie, ngunit may sapat na gasolina para sa kanilang supply. Kaya, nagpasya ang grupo na pumunta sa pabrika. Balik sa Arctic Base, lumabas ang tagapagbalita at natagpo ang nagielo sa yelo ang mga zombie. Natagpuan din niya ang halos nagielong tuta at dinala ito pabalik sa base. Pagdating sa pabrika, natuklasan ng grupo na punong-puno ito ng mga zombie, at ang walang tigil na ingay mula rito ay lalo pang nakakaakit ng marami. Nagboluntaryo si Cassandra na maging pain upang ilayo ang mga zombie habang sumama ang kakaibang lalaki sa kanya. Ang iba ay tumulong maglagay ng gasolina sa kotse, habang sina Dosi at Murphy ay naghihintay sa malayo. Habang tumatakbo si Cassandra papunta sa pabrika, patuloy na kinakausap siya ng kakaibang lalaki. Lumabas na pareho silang nakaligtas dati sa isang grupong kanibal, ngunit nakataka si Cassandra dahil hindi niya ito nagustuhan at bumalik ang lalaki upang siya ay kunin muli.
Samantala, nagmadali sina Adi at Mac na dumaan sa mga zombie papunta sa pinakamataas na palapag ng pabrika upang siyasatin ang malakas na ingay. Natuklasan nila ang isang makinang patuloy na tumatakbo na siyang umaakit ng mga zombie. Nagawa ni Max na patigilin ang makina gamit ang isang bakal na pamalo, dahilan upang huminto ang mga zombie sa paligid. Gayunpaman, agad ding iniluwa ng makina ang pamalo, nasugatan si Max at muling gumalaw ang mga zombie. Muling isiniksik ni Adi ang makina gamit ang kanyang malaking pamalo, kaya ito'y tumigil. Sinamantala ng grupo ang paghinto ng mga zombie upang mabilis na maglagay ng gasolina sa kanilang sasakyan. Sa mga oras na iyon, sina Dorsey at Murphy, na nagpapahinga sa malayo, ay biglang nakapansin ng mga zombie na nagtitipon sa paligid ng kanilang sasakyan. Dahil sa takot sa nakita, nataranta si Murphy hanggang sa mapaihi siya sa pantalon. Lumabas si Dorsey mula sa sasakyan sa kabila ng kanyang katandaan at nakapatay ng mga zombie, ngunit patuloy na dumarami ang nagtitipon sa labas ng sasakyan. Sa sobrang takot, nawalan ng kontrol si Murphy at pinaandar ang sasakyan, bumangga ito sa isang bakal na haligi ng pabrika. Ang malakas na pagbangga ay lalo pang nakahikayat ng maraming zombie sa paligid ng sasakyan ni Murphy. Habang naghahanda si Cassandra na lisanin ang pabrika, biglang naglabas ng stun baton ang kakaibang lalaki upang pilitin siyang sumunod. Nagkataon namang naubusan ng kuryente ang stun baton, kaya tinadyakan niya ito pababa sa hagdan at kinain ng mga zombie. Samantala kay Murphy, pinatay ng kanyang kasamang lalaki ang mga zombie sa paligid at nailigtas siya. Ngunit sumabog ang nasirang sasakyan, pati na rin ang isang kalapit na tangke. Ang napakalaking pagsabog sa pabrika ay napansin ng komunikador ng ETH, na agad gumamit ng telephone booth upang ipaalam kay Roberta at sa kanyang grupo ang kanilang susunod na destinasyon. Samantala, ang pinuno ng grupong kanibal ay desididong ibalik si Cassandra. Nang bumalik ang isa sa kanyang mga tauhan at nagulat na nakita ito, naghanda ang pinuno ng kanibal na atakihin ang grupo ni Roberta. Pagdating nila sa lungsod, napagpasyahan ni Roberta at ng kanyang grupo na magsimulang mangolekta ng mga suplay at pagkain. Habang nagkakahiwa-hiwalay sila para maghanap ng suplay, biglang nakakita si Cassandra ng mga kasapi ng grupong kanibal. Nataranta siya at tumakbo. Walang tigil siyang hinabol ng mga kalaban, ngunit sa kasamaang palad ay nakasalubong nila ang isang malaking pangkat ng mga zombie, dahilan para makalayo si Cassandra. Sa oras na iyon, ang pinuno ng kanibal, na nakamasid mula sa isang mataas na gusali, ay nakakita kay Adi na gumagamit ng kagamitan pang komunikasyon sa isang pulis na kotse. Napagpasyahan niyang isuko si Cassandra at sa halip ay hulihin si Adi, na mas maganda at mas madaling mapasunod. Nagawa ni Adi na makontak ang komunikador, ngunit pagkaraan lamang nito ay dinukot siya ng grupong kanibal. Nang dumating si Mac upang hanapin siya, tanging ang kanyang armas lamang ang kanyang natagpuan. Agad namang ipinaalam ng komunikador, gamit ang kagamitang pangkomunikasyon, na nadukot si Adi. Makalipas ang ilang sandali, dinala si Adi sa kampo ng mga kanibal. Inihanda siya ng pinuno ng kanibal ng pagkain at pinilit siyang sumama sa grupo. Ngunit hindi niya tinanggap ang kabutihang iyon at kalaunan ay pinilit siyang magbihis ng mapang-akit na kasuotan. Samantala, matapos muling magsama-sama, tiyak si Matthew na may kinalaman si Cassandra sa pagkakadukot. Hinarap niya ito gamit ang kanyang hormone gun at pinilit siyang isiwalat ang lahat tungkol sa grupong kanibal. Sinamantala ni Cassandra ang isang sandali ng pagkadistraksyon upang tumakas. Ngunit madaling nahuli siya ng bihasang sina Roberta at ng kanyang grupo sa isang eskinita. Inilahad ni Cassandra sa lahat kung gaano katakot-takot ang grupong kanibal, ipinaliwanag niyang ayaw na niyang bumalik. Isiniwalat niya na ginagamit ng grupo ang mga babaeng kasapi upang mag-alok ng serbisyong sexual. Ngunit ang mga customer na dumarating ay kalauna ikinikidnap at ginagawang pagkain ng mga kanibal. Samantala sa kampo, matapos isuot ang mapang-akit na kasuotan, palihim na pumasok si Adi sa kalapit na silid upang silipin ang sitwasyon. Sa loob, natuklasan niya ang iba't ibang kasangkapang panputol, at nang iangat niya ang kurtina sa isang mesa, nabigla siya nang makita ang isang taong buhay na putol ang isang paa at nakahiga doon. Nakakita pa siya ng mas maraming buhay na biktima sa likod, nakaselyuhan ang bibig at nakabitin sa ere. Lahat ay putol-putol ang katawan at nakakabit sa mga swero, naghihintay na kainin. Dahil maaaring magdulot ng impeksyon ang pagkain ng mga zombie, tanging mga buhay na tao lamang ang kinakain ng mga kanibal.
Nang subukan ni Adi na tumakas sa takot, nahuli siya ng pinuno ng kanibal. Itinali siya sa isang upuan, nais ng pinuno ng kanibal na kainin niya ang laman, ngunit tumanggi siya. Biglang dumating ang isang customer sa labas. Pinapunta ng pinuno ng kanibal ang kanyang mga tauhan upang salubungin ito, ngunit si Roberta at ang kanyang grupo ang nakatayo sa pinto. Ayaw ng mga kalaban na pakawalan si Adi. Sa isang senyas mula sa isa sa mga tauhan, pinaputukan ng sniper ang isang kalaban mula sa malayo. Pagkatapos, gamit si Adi bilang panangga at tinutukan ng kutsilyo, lumabas ang pinuno ng kanibal at humiling na ipagpalit siya kay Cassandra. Kusang loob na nag-alok si Cassandra na palitan si Adi, kaya siya ay pinalaya. Pagkatapos nilang magtipon muli, naghanda sila ng plano upang iligtas si Cassandra. Nakipag-ugnayan naman si Adi sa komunikador upang patugtugin ang ilang musika mula sa kotse na nakakaakit ng mga zombie. Ginamit ito upang utusan ang mga zombie na atakihin ang base ng grupong kanibal at iligtas si Cassandra. Nagsimula ang plano kay Dulcie na nagpanggap bilang isang kliyente at pagkatapos ay pinaslang ang mga kontrabida. Matapos supilin ang leader ng mga kanibal, mabilis na nagtago sina Dulcie at Cassandra. Kasunod nito, binangga ni Roberta ang bakod ng base gamit ang kotse na may tugtog na musika at pumasok ang grupo ng mga zombie na sumusunod sa musika mula sa TikTok. Matagumpay na pinamunuan ni Roberta sina Dulcie at Cassandra patungo sa kaligtasan habang nilipol ng mga zombie ang grupong kanibal. Nagpatuloy sina Roberta at ang kanyang grupo sa kanilang paglalakbay, dala si Murphy patungo sa isang malayong sentro ng sakit. Makalipas ang ilang sandali, may sasakyang humabol mula sa likuran at hinarangan naman ng mga zombie ang kalsada sa unahan. Bumaba silang lahat mula sa kanilang kotse upang labanan ang mga zombie. Dito napagtanto ni Cassandra na sila ay nabitag. Nang makalapit ang sasakyang humahabol, isang grupo ng mga tulisan na nakatago sa gitna ng mga zombie ang naglabas ng baril laban sa grupo. Hiningi ng mga tulisan ang kotse ni Roberta. Upang maiwasan ang pagkamatay, nagpasya silang isuko ang laban at ibigay na lang ang kotse. Nagpatuloy sina Roberta at ang kanyang grupo gamit ang lumang kotse na iniwan ng mga tulisan. Pagkaraan ng ilang oras na pagmamaneho, muli nilang nakatagpo ang parehong mga tulisan. Sa pagkakataong ito, tila ninanakawan ng mga tulisan ang isang pamilya. Ngunit nangyari na ang pamilya pala ay mga tulisan din sa isang iglap. Ginamit nila ang kanilang mga baril upang patumbahin ang unang grupo ng mga tulisan, pagkatapos ay ninakaw ang kotse at umalis. Nagpatuloy ang grupo ni Roberta sa kanilang sirang kotse hanggang muling makatagpo ang parehong pamilyang tulisan, na ngayoy inaatake ng isang malaking grupo ng mga zombie at kinakaladkad, kasama na ang kanilang mabahong mga bahagi. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap ng signal ang kanilang komunikador. Si Roberta pala ang nakikipag-ugnayan sa kanila gamit ang makinang pang-order ng isang fast food restaurant. Ipinabatid ng komunikador ang tungkol sa isang gusali malapit sa kanila na may helikopter. Nagpasya si Roberta na tumungo sa gusali upang gamitin ang helikopter at dalhin si Murphy sa sentro ng sakit. Pagdating nila sa gusali, nadatnan nila ang tambak ng mga patay na sundalo at pinigilan sila ng isang natirang sundalo na hindi sila pinapasok. Ipinaliwanag ni Roberta na sila ay nasa isang misyon na mahalaga para sa bansa at kailangan nila ang helikopter. Humingi ang sundalo ng mga medikal na supply kapalit ng pagpasok. Matapos matanggap ang gamot, agad niya itong ginamit at pagkatapos ay nakipag-ugnayan sa general gamit ang radyo upang ipaalam ang tungkol sa grupo ni Roberta. Hiniling ng general na makipagkita muna sa isang doktor. Dahil nakapanood ng ilang medikal na pelikula si Dulcie, nagpanggap siyang doktor at dinala ang bag na medikal sa elevator ng gusali. Nang makaharap niya ang general, agad siyang pinagamot. Natuklasan ni Dulcie na ang sugat ng general ay nahawa na ng virus ng zombie at sinabi niyang wala na itong pag-asa at malapit ng maging zombie. Habang nagdadalamhati, nagalit ang general, nawala ng malay si Dulcie matapos siyang hampasin at itinapon siya sa bentilasyon, kung saan natagpuan niya ang isa pang doktor na naging zombie na at tinangka siyang gamutin gamit ang isang operasyon ng zombie. Matagal na naghihintay sa labas sina Roberta nang bigla nilang marinig ang mga sigaw ni Dulcie. Pinilit ng mga kasama ang sundalo na buksan ang pinto at pumasok sila sa gusali. Sa mga surveillance monitor, nakita ng general na sumakay ng elevator ang grupo ni Roberta. Nang bumukas ang pinto ng elevator, sinalubong sila ng mga zombie.
Itinulak agad ng kasamang lalaki ang sundalo palabas ng elevator, kaya siya ang kinain ng mga zombie, bago isinara muli ang pinto at umakyat sa mas mataas na palapag. Sinimulan nilang lipulin ang mga nakapaligid na zombie hanggang maubos ang kanilang bala. Biglang lumitaw ang isang higanteng sundalong zombie, at desperadong binaril ni Math ang ulo nito. Sa kabila ng tama sa ulo, nanatiling buhay ang higanteng zombie at sinakal si Math. Kinuha ng kasamang lalaki ang palakol at tinaga ang ulo nito. Nakatayo pa rin ang higanteng zombie at dinakma siya, ngunit sinalpok ni Adi ang zombie na nagbigay daan upang mabunot ng kasamang lalaki ang pin ng granada sa katawan ng zombie. Itinulak ni Adi ang zombie sa bentilasyon na nagdulot ng pagsabog. Samantala, ipinaalam ni Murphy sa lahat na si Ducey ay nasa bentilasyon, kaya inakala nilang nadamay din siya sa pagsabog. Nang makapasok sila sa gusali, nadatnan nila ang general na nababaliw na at nakikipagpulong sa isang tambak ng bangkay ng zombie. Inilabas niya ang isang rocket launcher upang pasabugin ang grupo ni Roberta, ngunit sira at hindi na magamit ang armas. Ipinaliwanag ng kasamang lalaki na gusto lang nilang hiramin ang helikopter upang makapunta sa sentro ng sakit. Sumang-ayon ang general na pangunahan sila sa bubong upang paandarin ang helikopter. Ngunit pagdating nila, nakita nilang wasak na ito. Biglang lumabas ang mga zombie mula sa loob ng helikopter at nagsimulang magpaputok ang general nang wala sa direksyon bago siya tuluyang itulak ng mga zombie mula sa gusali na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Habang naghahanda silang umalis gamit ang kotse, lumapit ang isang zombie na nababalutan ng dugo. Si Dulcie pala iyon, naglalakad ng pasuray. Nagpasya si Roberta na tapusin na ang paghihirap niya at binaril siya. Ngunit mabilis na nakaiwas si Dulcie, kahit matanda na, at nagsabi ng masasamang salita laban kay Roberta. Noon nila napagtanto na nababalutan lamang siya ng dugo at laman ng mga zombie. Nagpatuloy si Roberta sa susunod na destinasyon at di naglaon ay nakatagpo sila ng isang ligtas na bahay, kung saan lahat ay nakapagpahinga at nakapag-relax. At bago natin ipagpatuloy, please subscribe and like, 100 likes for part 2.